katabi mo, thank you for coming. Thank you for coming. At sabi mo, I'm glad to see you today. Okay, batiin mo, naniniwala ba tayo na lahat tayo ay pinagpala ng Diyos? Amen. Okay, sabi mo, hello, blessed. Lagi mo tandaan, pinagpapala tayo ng Diyos. Ang pagpapala ay hindi lamang nasusukat sa financial. Nasusukat din po yan sa emotional, wala tayong kagalit, wala tayong kaalitan. Punong-puno ang ating puso ng pag-ibig. We were blessed emotionally. At kapag tayo ay walang sakit, walang karamdaman, ibig sabihin tayo ay pinagpala physically. At kapag tayo naman po mga kapatid ay aktibo sa Panginoon, tayo naman po ay blessed spiritually mga kapatid. Again, anumang aspeto ng ating buhay, tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Huwag po natin isipin na pag wala tayong pera, hindi na tayo pinagpala ng Diyos. Amen? Wala kang pera ngayon, pero blessed ka naman physically. Amen. Wala tayong sakit, wala tayong karap. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Without further ado, dako po tayo sa salita po ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Talagang ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. At nando na po tayo sa pang-apat na lesson. Yan. So, praise God. Palapakan po natin minsan ng Diyos. Salamat sa ating mga bisita. Mamaya po i-recognize po natin sila. So mga kapatid, this evening, ang ating pong mensahe, mga kapatid, ay let Jesus be the center of our attention. Pero bago po ang lahat, ay ating po munang i-review ang ating pong tinalakay last Sunday. Ating pong binalangkas nakaraang linggo ang setting a right priority in life. Mahalaga ho kasi because kapag alam natin ang ating priority sa buhay, we will not struggle to choose. Hindi tayo mahihirapan mamili. Sabi ko nga, pamiliin ka, trabaho o ang Diyos, alam mo ang iyong pipiliin. Asawa o ang Diyos, alam mo ang iyong pipiliin. Pag-aaral ba o ang Diyos, alam mo ang iyong pipiliin because if you know your priority, mga kapatid, again, you will not struggle in choosing which of those. At ating tinalakay ang tatlong bagay about the life of Mary. 3 important priorities sa buhay po ni Mary. Number 1, Mary prioritized the essential, Jesus. Pinili ni Maria si Jesus rather than listening to others. And number 2, Mary prioritized the good part, which is faith, pananampalataya. And lastly, third, Mary prioritized the right choice, the word. Kaya diba si Martha, abalang-abala sa lahat ng mga bagay, pero si Mary, nakaupo lang sa harapan ni Jesus. She's listening to what Jesus says. Pinapakinggan niya dahil naniniwala siya at alam niya na si Jesus ay Diyos. And again, this evening, dako na po tayo ngayong gabi sa ating mensahe. Hallelujah, let Jesus be the center of our attention. Sino ba talaga ang ating pinagtutuunan ng higit na attention sa ating buhay? Remember na each one of us ay nangangailangan po tayo ng tinatawag love, care, and attention. Kaya huwag kayong magagalit sa mga taong KSP. Ano ba yung KSP? Kulang sa pansin. Bakit? Kasi whether we like it or not, kailangan natin ang care and attention. But praise the Lord, this evening, besides na we need care and attention, sino ba talaga ang dapat natin maging sentro ng ating atensyon sa buhay? Kasi ngayon sa ating panahon, abalang-abala ang marami, praise God, at marami silang pinagtutuunan ng pansin. Basa po tayo mga kapatid dito po sa Matthew. Sabi po ng, Hebrews 12:2, sabi niya,
namasdan natin si Jesus na gumawa at sumagdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Looking with undivided attention to the originator and perfecter of our faith, Jesus, who, because of the joy being set before him, endured a cross, having disregarded the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Sabi dito ng Bible, ituon natin ang ating attention, ang ating tuon. Ang sabi nga dito, undivided attention to what? To whom? To Jesus. Sabi natin, Jesus. Mahina. Sabi natin, Jesus. Pag may problema ka, huwag mong ituon ang iyong pansin sa mga nangyayari sa ating buhay. Ituon natin ang ating pansin sa ating Panginoon. Because ayaw man natin sa hindi, we will experience problem in life. Pero hindi yan kalooban ng Diyos, pero hindi man yan kalooban ng Lord, it happens. Bakit? Kasi nandito tayo sa sanlibutan. May nagtanong nga sa akin, sabi niya, Pastor, paano daw ako hindi makakaranas ng problema? Ang sabi ko sa kanya, makakaranas ka ng walang problema na buhay if you are in the presence of the Lord. Pero hanggat nandito tayo sa mundong ito, what is happening in the world, tayo po ay subject. Kaya lang ang kagandahan sa ating na mga mananampalataya Kristiyano, mayroon tayong undivided attention na kapag may pinagdadaanan tayo, alam natin kung kanino tayo titingin. Alam natin kung kanino tayo magbibigay ng pansin. And take note ha, Jesus, sabi ng Bible, who because of the joy being set before him, endured a cross, having disregarded the shame. Tulad nga po ng aking pangangalan. Praise God, yung ating pong mga kaiba, yung kapanampalataya, yung ating mga kaibigan na mga Katoliko, praise God, ang ginawa nila kay Jesus, na yung di ba mayroon silang nakahang sa cross, at nilagyan nila ng kaunting saplot si Jesus. Pero in reality, if you are going to study the scripture, si Jesus was totally naked nung siya po ay pinapo sa cross. Ang sabi ng Bible, ni walang bahala niya ang kahihiyan na dinulot niya sa krus, mga kapatid. Siyempre, pangit nga naman na haharap ka doon sa cross, tapos sumutubad si Jesus. Kaya medyo masagwating na, kaya nilagyan na lang ng kaunting saplot. Pero, in reality, walang saplot si Jesus. He was totally naked, hubad po ang Panginoon ng ipako sa krus. Ngayon mga kapatid, bakit hindi po na-divide ang attention ni Jesus? Because in His mind at in His heart ay ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Tayo ang nasa isipan ng Diyos, ang nasa puso ng Diyos ay ikaw, ako, tayong lahat. Kung si Jesus has undivided heart and attention para iligtas ang sangkatauhan, tayo rin po ay mayroon tayong undivided attention pagdating ng mga pagsubok at problema. Okay, next slide. Ano ba talaga ang atin? To what aspect are we paying more attention? Ang iba dyan, business. Ang iba dyan, mga gadgets. Ang iba dyan, sa pag-aaral. Ang iba naman dyan ay trabaho. So, to what aspect are we paying more attention? Alin ba talaga ang higit natin pinaglalaanan ng oras? Hindi ko na po kayo pamimiliin dahil alam ko po, mga kapatid, na sasabihin natin si Jesus, pero ang totoo, hindi. Because sa buong maghapon, sa 24 hours, tingnan mo na lang how many hour ang ating in-spend para sa ating Panginoon. Let us look the story.
Sabi ng Matthew 14:28 hanggang 30. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. By the way, ito po ay istorya, mga kapatid, na ang mga disipulo ni Jesus ay tumawid sa ibang ibayo ng dagat at nakalulan po sila sa bangka. At it so happened, mga kapatid, na inabutan sila ng bagyo sa gitna ng dagat. Sa Bible, pag sinasabing fourth quarter, mayroon kasing first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. Pag sinabing first quarter, yan po ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Pangalawang quarter, 9 hanggang alas 12 ng ating gabi. Ang pangatlong quarter, 12 hanggang 3. Yung pang pangatlong quarter. At ang pang-apat ay alas 3 hanggang alas 6 ng umaga. And then Jesus followed them sa ipang-apat na pagpupuyat or fourth quarter. So in other words, between 3 a.m. hanggang 6 a.m. So ngayon, mga kapatid, dahil makapalang fog, siyempre, di ba pag sa probinsya, talagang nasa ibabaw ng tubig yung fog. At kapag may tao, hindi mo siya makilala. Ngayon ito ang sabi ni Pedro. Sabi niya, at sumagot sa kanya, kay Jesus si Pedro, at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga, sabi niya, ay papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Mapangahas si Pedro because it's not normal for a man to walk on the water, right? Hindi po normal sa tao ang lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero Peter challenged Jesus na sabi niya, if you were that Jesus, sabi niya, let me walk on the water. Anong sabi po? At sinabi niya ni Jesus, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Amen? 30. Datapwat, tingnan nyo ho, nang lumunsad sa bangka, he was focused to Jesus. Kung ikaw yan, Jesus, let me walk on the water. Sabi ni Jesus, it is I. And then, lumunsad siya sa bangka, walking, nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig, looking unto Jesus. Kaya lang, pagdating ng 30, datapwat, pagkakita niya, ni Pedro, na malakas ang hangin, ay natakot siya, at nang siya'y malulubog, ay sumigaw siya na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Kailan siya nagsimulang lumubog? Nang ang kanyang attention at hangin. Pero habang siya ay nakatuong kay Jesus, he was able to walk on the water. Napansin niyo po ba, mga kapatid? Kaya sabi ko sa inyo, ayaw mo man sa hindi, makakaranas tayo ng problema sa buhay, pero pag may problema ka, ituon mo lang ang attention mo kay Jesus, and you will be able to overcome problems in life. Amen! Sabi mo, I like that. Tingnan mo natin, sa pag-aaralan natin buhay ni Pedro. Sige, basa tayo. Simon Peter, praise God, sabi niya, asa na tayo? Sige, basa muna tayo ng scripture. He said, come, having stepped down from the boat. So, nag-step down. Remember, mga kapatid, na hindi po masama ang sumubok. Kasi kung si Pedro hindi bumaba sa bangka, he will not experience the miracle of God. Sabi mo, subukan mo lang. Kasi minsan maraming mga Kristiyano, nagsasabi sila na nagtitiwala sila kay Lord, pero hindi sila sumusubok at umahakbang sa pananampalataya. Tulad kay Pedro, kung hindi siya humakbang, again, hindi siya makakaranas ng milagro ng Diyos. Okay, unang step, mga kapatid, Simon Peter took the step faith toward Jesus. Humakbang ka. Praise God. Kahit imposible, kahit mahirap sa'yo, humakbang ka. Dahil pag humakbang ka at nakatuong ka kay Jesus, you will experience that Jesus is really God. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen.
Sabi ko sa Kapampangan, agyumian. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya pag may mga problema tayo, put in mind, just focus to Jesus at humakbang ka sa pananampalataya. Hindi yung pipili naghihintay ka na, well, nananampalataya kay Lord, He will provide, He will give what I need. Praise God. Hahakbang ka para po i-provide ng Lord ang iyong pangangailangan. Second point, mabilis po tayo. Then sabi po dito, He said, come ahead, jumping out of the boat. Kanina, step down. Ngayon, jumping down. Medyo may impresya na lulubog lalo siya pag tumalong ka sa tubig. Talagang si Pedro ay, as what I said nga, mapangahas. Hallelujah. Pangalawang punto, sige po, next. Simon Peter took the jump of faith toward Jesus. Kung ikaw man lamang, pag sinasabing jump, kailan ba ginagamit ang jump? Yung ayaw mo yung mabagal, kundi kaya ka nag-jump kasi gusto mo. Halimbawa, praise God. Bakit ang mga nag-aaral ng elementary, mga kapatid, ay nag-jump test? Bakit may tinatawag na jump test? Kasi ayaw na nilang pasukan yung grade 2, grade 3, grade 4. Dahil pag pumasa ka sa jump test, hindi ka napapasok ng grade 2, grade 3. Kung umistap ka ng grade 1, hindi ka muna papasukan yun. Tama ba, Jack? So meaning to say, pag sinabing jump of faith, ay hindi mo yung pabagal-bagal, kundi yung para bang bilisan mo, mga kapatid, yung paglundag sa pananampalataya. Ganon din po tayo, mga kapatid. Bilang mga born again, ito na ang panahon na hindi na po tayo dapat nagpapatumpik-tumpik. Ito ang panahon na hindi na po tayo dapat naghahap-hap Christian. Ito ang panahon na hindi na po dapat palamig-lamig ang Kristiyano. Ito ang panahon na dapat seryoso na tayo sa paglilingkod kay Lord. Mayroon na naman po ako nabalitaan, katatapos lang po ng sunog sa LA. Praise God. Mayroon na namang panibago. Sabi ko nga, usually, lahat ng mga wildfire, ang sinusunog yan ay forests. Ang sinusunog yan ay mga field. Pero this is the first time in the history na ang nasunog ng wildfire ay city. So it's not usual. It is a reminder of God na kung magbuborn-again ka, magpakatotoo ka na. Jump of faith, praise God. Hallelujah. Sabi naman ng iba, well, pagka ganito, ganyan, ang pagbabago, hindi ganun ka. Yes, we are talking about pagbabago, medyo gradual yon. Pero, why don't we, pag maglingkod tayo kay Lord, totoong paglilingkod? Kung ikaw ay sumasampalataya kay Lord, sumampalataya ka na ng lubos. Hallelujah, because nowadays, ang dami mga half-half Christian. What do I mean sa mga half-half Christian? Ito yung mga Kristiyano na nag-iintanggel pa sa mundo, nakikipag-compromise pa sa mundo. Ito yung mga Kristiyano na hindi pa totoo talaga sa Panginoon. O sabi mo sa katabi mo, magpakatotoo na tayo. So Simon Peter, he not just stepped down of faith or step of faith, he jumped of faith. Praise God. Hallelujah. Lumundag. Kaya kumbaga, ikaw ay bago-bago ka lang, ilang buwan lang nakita mo ng sarili mo, naglilingkod ka kay Lord, ilang buwan lang ginagamit ka na ng Panginoon. That is jump of faith. Kasi ang iba inabot ng 10 years, hindi pa rin naglilingkod kay Lord. Hallelujah. Pero ikaw, kaya nga sabi ng Bible, ang mga nauna, mahuhuli, ang mga huli, mauuna. Amen? Are you still here? Yes. O sabi mo sa katabi mo, jump of faith. Ang sarap ng pag tinatawag na jump of faith, tayo mga kapatid, hallelujah. Kung maglilingkod ka again, magpakatotoo na tayo lahat. Bakit ko sinasabi ito? Because we do not know kung kailan babalik si Lord. Amen? Kaya nga dati nung nag-evangelize kami, sinasabi namin, ngayon ang kaligtasan ng Panginoon. Hindi na po dapat ipagpabukas-bukas, now
is now. Amen? Yun yung sasabihin, marami pa namang linggo, marami pang hindi po. Because you don't know what tomorrow will bring sa buhay po natin. Hindi natin alam kung ano ang dadalhin ng bukas. Ako ngayon malakas, ako ngayon walang sakit, pero malay nyo bukas, ibuburol na ako. Hindi natin alam ang ating buhay. No one can boast. Kaya sabi nga, isang narinig kong preacher, isipin mo na ang araw na ito ay huling araw mo na. So ibig sabihin, maximize and do your utmost best. Gumawa ka na ng tama, gumawa ka na ng mabuti. Put in mind that this is your last day. Amen? Praise God. Kasi nasa isip natin, may bukas pa. Di ba? May bukas pa sa iyo. Saan yan pinapatugtog? Pag hinahatid sa karo yung patay. Sabi ko, hindi ko ma-reconcile. Paano pa nagkaroon ng may bukas ang patay? Wala nang bukas ang patay. Tama? Praise God. Both in mind, brethren in Christ, I'm not kidding. Kung maglilingkod ka kay Lord, magpakatotoo ka na. Amen. Because we do not know kung kailan babalik ang Panginoon. Sabi ng Bible, darating siya tulad ng magnanakaw. Darating siya sa panahon na hindi mo inaasahan. Paano kung madatnan ka sa ganyang kalalagayan? Paano? Kaya nga sabi ng Mateo 7:21-22, maraming nag-react. Sabi nila, Lord, nangaral kami sa iyong pangalan. Nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. Naglingkod kami sa iyo. Pero nang sabi ni Jesus, lumayo ka, ikaw na hindi ko kilala. Kayong manggagawa ng masama. Kaya yung gumagawa ng masasama, you will not be recognized by the Lord. Kahit tumutugtog ka, kahit nagdadram ka, kahit umaawit ka, if your heart ay hindi totoo kay Lord, nagpagod ka lang. Hallelujah. Amen. Amen. Sabi mo, let us be true. Lakasan natin, let us be true. Kasi alam niyo po yung buhay natin dito, 70 years lang, 80. Samantala, ipagpapalit natin ang eternal life sa buhay. Ang hirap naman niya, nag-enjoy tayo ng 70 dito, tapos eternal tayo, nasa impyerno. Balik na rin natin, hindi tayo masyado nag-enjoy dito, pero eternally with the Lord, nag-enjoy tayo. Amen? O, sabi mo, I like that. Kaya jump of faith, amen. Huwag nang patumpik-tumpik. Lahat ng mga dapat atinan na natin, praise God. Hindi na ito ang panahon ng panglalamig. Amen. Hindi na po ito ang panahon ng mga tisod-tisod. Di ba? May kanta nga, ito ang panahon, tinauso ang mag-backslide. Totoo yun. Huwag nang magpa-backslide. Praise God. Hallelujah. Amen. O, sabi mo, tuloy-tuloy. Nag-enjoy ako. Pangatlo. Tapos na po ako. Ano sabi dito? Come on, Jesus said. Peter then got out of the boat and started walking on the water toward him. So ngayon mga kapatid, after step down, after jumping, lumalakad siya ngayon sa pananampalataya. Walking, okay next, praise God. Took the walk, Simon Peter took the walk of faith toward Jesus. Alam niyo po, tingin kayo sa akin, ang bukang bibig ng mga mananampalataya ay laging positibo. Malalaman mo ang isang Kristiyano na puno ng pananampalataya dahil laging positibo. Sabi ko nga, positibo. Positibo. Ma, saan tayo kukuha ng pambayad ng kuryente? Sabi naman ng kanyang mama, God will provide. Hindi yung sagot natin, Ma, saan tayo kukuha ng pambayad ng kuryente? Malainit kaya! Hindi ganon. Ang mga Kristiyanong lumalakad sa pananampalataya, remember that even Abraham, alam niya na masakit i-sacrifice ang kanyang anak. Ang 3 days, ang journey papuntang Mount Moriah. Oras-oras tinatanong siya ni Isaac. Sabi niya, Pa, mayroon ng kahoy, mayroong apoy, mayroong itak. Saan ang ihahandog?
Ano sabi ni Abraham? God will provide. Maya-maya nagtanong na naman. Ang sabi na naman ni Isaac pa, may itak, may apoy, may kahoy, asan ang ihahandog? Sagot ni Abraham, God will provide. Pangalawang araw, same ang question na Isaac. Pangatlong araw, same ang tanong na Isaac. Pero isa lang ang sagot lagi ni Abraham, God will provide. And what happened? It is impossible for the Mount Moriah magkaroon ng sheep. Kasi ang mga sheep nasa kapatagan lang yan. Wala yung pupunta sa taluktok ng bundok. Pero pagdating doon, mayroon na pong ram. Bakit? What he confessed, God will provide. Sabi mo, God will provide. God will provide. Hallelujah. Huwag tayo be calm. Maging ano lang tayo, huwag tayo masyadong magpanik. Huwag tayo masyadong maging aburido. Hallelujah. Kasi ang iba, pag walang pera, lalo yung mga nanay, pag walang pera, aburido yan. Hallelujah. Maiksi ang mga pasensya pag wala ng pera. Kaya nga sabi ko sa mga anak, if you want your mother to be happy, give them money. Kung gusto mong maging masaya ang mga nanay ninyo, bigyan nyo ng pera, tingnan mo, masaya yan. Pero madali lang ninyo maunawaan din ang nanay ninyo kapag hindi maganda ang mood yan sa isang araw, balo nina, alayang pera. Kasi ang mga nanay, pag walang pera, kaaga-aga. Hallelujah. Kaaga-aga. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga may sabi pa nga ng isang kanta, bunga nga ni nanay ay nanggigising na. Praise God, talaga. Kaaga-aga talaga, magigising ka, naninir mo na ang magulang mo. Pero alam niyo na, ang bottom line, wala yung pera. Pero sinasabi ko may inyo mga kapatid, if we are walking in faith, praise God, we are always positive. Hallelujah. Ako nga dito, alam niya nila Sister Joy, sinasabi ko, ilang buwan na, 6 na buwan, 5 buwan, wala pang mabayad. Hallelujah. Pero sasabi ko lagi, God will provide. Amen! Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Just walk of faith. Take the walk of faith. Lakad ka lang. Araw-araw naman tayo may pangangailangan. Kaya nga isang pagtatanto daw, sabi niya, balikan mo ang nakaraan. Mula nang isilang ka hanggang ngayon sa edad mo, mayroon ka bang problema na hindi nalagpasan? Wala. So yung problema mo ngayon, malalagpasan mo yan. Kaya wag mo sabihin, hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Kaya natin yan. Amen? Amen. Okay, next. Praise the Lord. Hallelujah. Last verse, Hebrews 3:1. Kaya nga, mga banal na kapatid, may mga bahagi sa pagtawag ng kalangitan, iyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus. Maganda sa English, mga kapatid. Sabi niya, so, my dear Christian friends, companions in following the call to the heights, take a good hard look. Tandaanin natin, maganda ito. Take a good hard look at Jesus. He is the centerpiece of everything we believe. Kailangan mo ng kagalingan? Look to Jesus. He is our healer. Kailangan mo ng provision? Look to Jesus. He is the centerpiece of whatever we believe. Amen? Tingnan mo lang, hindi yung pag may pangangailangan ka, mag-iisip ka kanino kaya mangungutang. Hindi! Lapit ka, ang makikita mo dapat si Jesus. Amen? And praise God. Hindi yung, ang iba kasi pagka may problema, iba ang nakikita. Kaya yung anak, ako ang nakikita, ako ang nasisis, ako ang laging may kasalanan. Praise God. Kaya kayo, pag may problema ang nanay mo, manda-handa na kasi dati hindi ko nakikita. Ngayon, kitang-kita ka. Pero ngayon, mga kapatid, listen up. Pag may problema tayo, alam mo na kung kanino ka tutuon ng pansin. Huwag mong tingnan ang iyong anak. Huwag mong tingnan ang iyong asawa.
Huwag mong tingnan ang iyong pangangailangan. Huwag mong tingnan ang sitwasyon. Just look to Jesus. He is the centerpiece of everything we believe. Amen? Take a good heart look. Yan ang matinding English yan. Take a good heart look. Kahit pinipilit ng ulo mo, ipaling. Pero hindi, kay Jesus talaga ako titingin. Kahit pinipilit ka, praise God, tumingin sa iba. Kay Jesus ka pa rin Amen. titingin. Amen. Wala pong nag-focus kay Jesus na hindi po pinagpala ng Panginoon. Si Pedro, nung siya ay nakatong kay Jesus, he was able to walk on the water. Pero nang pinansin niya ang tubig, ang alon, ang bagyo, he began to sink. Amen? Amen. Kaya for us, para wag tayong lumubog, always focus to Jesus. Ang lagi natin makikita, si Jesus. Amen? Amen. Talagang tama po. Praise the Lord.